Glory to God, no? Salamat sa Panginoon. At at the same time, salamat din sa ring light, no, na nagpapakinang. Sana all. So, mga kapatid, talagang tayo ay nabubuhay sa biyaya ng Panginoon, no? Naligtas tayo sa biyaya at tayo ay nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon at makapagpapatuloy pa sa inaharap. Dahil yung pong biyaya naman talaga ng Panginoon ay bumabalong. Hindi po natin masasaid yun. Hindi po natin mauubos yun. No? At sa oras na ito ay nagpapasalamat tayo dahil may pagkakataon tayo na muling pagsalusaluhan ang kanyang mga salita. So pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon, ating pagbubulay-bulayan, na magpatuloy ka. Yan po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulay, no? Magpatuloy ka. No? Keep on o press on. Yan po ang ano. Sapagkat yung background po nitong binasa natin, mga kapatid, ay nasa ikalawang pagkakataon na ng mga Hudyo o mga Israelita ay nasa pagkaalipin, no? Una nasakop sila o napaalipin sila nung sila po ay nasa Canaan, nasa Ehipto, at sila ay dumalangin sa Diyos at nanumbalik sa Panginoon at hinango sila ng Panginoon doon at dinala sila sa Promised Land. And at the same time, dito po ay nagkaroon muli ng ikalawang pagkakataon na sila po ay naging slave o naging alipin dahilan na rin ng kanilang pagtalikod sa Diyos. No? Yun po ang pinakadahilan talaga. Hindi dahil hindi naging mahusay yung kanilang hari, kung hindi, tumalikod sila sa Diyos, ang kanilang mga leader, ang kanilang mga leader ng simbahan, at ang bayan ng Diyos. At ang dahilan po nito, inahintulot sila ng Panginoon na masakop, especially ng Babylonia. No? For how many years? No? Nang tagal ng panahon na sila po ay nasa pananakop ng Babylonia. And yet, ang maganda po nito, ang kamay ng Panginoon ay hindi po inaalis sa kanila. Nandun pa rin po, nakaalalay, nakaagapay ang kamay ng Panginoon sa bayan ng Israel na siyang pinili ng Diyos. At naroon lagi yung pag-asa at pag-i-invite ng Panginoon, paghimok ng Panginoon sa kanila na sila'y manumbalik sa Diyos, lumapit muli sa Panginoon. Kaya dito po ang sabi niya, binigay na encouragement, no? Punong-puno talaga ng pag-asa ang mensahe ng Panginoon. Alam na itong aklat ng Isaias kasi tinagurian po itong fifth gospel. Di ba? Meron lamang po tayong four gospel, no? Matthew, Mark, Luke, and John. Pero itong Isaias sa Old Testament, tinagurian pong fifth gospel. Bakit? Kasi dito po sa aklat na Isaias, dito po binabanggit ang buhay, ang pagparito ng Panginoong Hesus, bagamat walang salitang Hesus o Kristo, pero dito po maraming propesiya patungkol sa pagdating, no? Pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating at paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po dito, yung sabi niya sa verse, 2 talata lang po yung pinabasa natin, ano? Verse 18, sabi niya ng Panginoon. Ang Panginoon po nagsasalita rito. Ang sabi niya, ito ang sabi ng Panginoon. Ang mga nangyari noong unang panahon ay ilibing nyo na sa limot. Limutin na ngayon. Yung po sabi sa verse 18. No? So may tatlong parte lang po yung ating mensahe o pagbubulay ngayong araw. No? Sabi ko, ang pamagat nito ay magpatuloy ka. Ang unang parte ay ang ating nakaraang buhay, ang ating kasalukuyang buhay, at ang ating hinaharap na buhay. Una, ang kasalukuyang buhay. Sa panahon po natin ngayon, marami ang sa mga balita mo sa TV, manonood tayo. Ang dami nagre-reminisce, no? Yung inaalala, nagbabalik tanaw sa mga nangyari mula ng January hanggang umabot tayo ng December. Nagbabalik tanaw. At paglilingunin natin yung mga pangyayari sa ating bansa, sa ating ekonomiya, ay ups and down po yan, no? Maraming nga sa panahon 2020 ay maraming pangit na nangyari. Pero marami ring mga magagandang bagay. Pero ang sinasabi dito sa Isaiah verse 18, ang sabi niya na yung pong nagdaan o yung nakaraang buhay ay limutin na, ibaon na sa limot. Ang sinasabi po rito ng Panginoon ay yung kanilang mga nagawang kasalanan. No? Ang sinasabi ditong ibaon na sa limot, yung kanilang mga
yung kanilang mga kabiguan, yung failure nila, yung kabiguan nila na masunod ang kagustuhan ng Diyos, wag na silang doon mag-stick, wag na silang manatili doon. Ano ba yan? Nabigo sila, hindi pinagpala yung kanilang lupain. Wag na doon sila magnatili. Kundi ang sabi ng Panginoon, para sa nakaraang buhay, kalimutan na yung nakaraan. Yung kanilang pakikipagkaalit, yung kanilang pakikipagkompromiso, tabi na yon, kalimutan na yon, no? At sila ay humarap sa panibagong buhay, no? So, at dito ang sabi rin sa verse 19, narito, masdan mo, nagawa ko isang bagong bagay, no? Gagawa raw ang Panginoon ng isang bagong bagay. Sa bansang Israel, napakarami niyang pagkakataon na talagang ang Panginoon patuloy niyang nire-reveal ang kanyang sarili. Patuloy niyang ipinapahayag, ipinapakilala ang kanyang sarili sa maraming kaparaanan, no? At sa mga miracle, sa mga pagtatagumpay nila mula sa kaaway, no? Nagpakahayag ang Panginoon sa kanila. At patuloy na nagpapakahayag ang Panginoon sa bansang Israel. Mga kapatid, ganoon din sa ating mga buhay bilang mga mananampalataya, no? Tayo din bilang mga Kristiyano, kapag tayo po ay magbabalik tanaw, ngayon ito, nasa panibagong araw tayo, no? Pangatlong araw pa lang ng taon, 2021, unang buwan, ay babalik tanaw tayo, inaalala natin ang mga nagdaang buhay natin. So kung meron man siguro tayong aalalahanin, yung mga magagandang bagay. Higit sa lahat, yung mga pagkilos ng Panginoon, kung paano tayo tinulungan ng Panginoon, kung paano tayo tinulungan, no? At kung paano tayo pinalakas, pinatatag ng Panginoon, yun po yung ating alalahanin. Yung mga magagandang karanasan, no? At yung mga pangit at mga kabiguan natin, mga frustration natin sa buhay, ang sabi rin ng Bible, isantabi na natin yan, no? I-set aside na natin yan, no? At even yung mga hindi mga magagandang pangyayari sa ating buhay, hindi magagandang naging relasyon sa ating pamilya, sa ibang tao, sabi din isantabi din natin ang mga bagay na iyan. So kung meron man tayong aalalahanin nung nakaraan, siguro yung mga magaganda. Kaya kung yung lang po ay maiisip natin, no, kapag kasi sabi nga kung anong tinanim mo, iyon ang iyong aanihin, no? What you sow, you will reap. Yung mga tinanim natin last year, nung nakaraang taon, may time yan ng harvest. Kaya lang, yun nga lang, dalawang bagay, ma-excite ka o baka maano ka nako, mangangamba ka dahil nako, yung mga naitanim ko nung nakaraan, baka kung ano tumubo. Di ba? Sabi nga kung anong tinanim, aanihin. Kaya ingat talaga tayo. Napakahalaga nito, no, na alalahanin sa isip natin. Na yung ating kasalukuyan ngayon, pagbubutihin natin, iaayos natin, magiging maingat tayo sa ating mga desisyon, sapagkat ang nakaraan natin, nagtatanim tayo, and time will come, may harvest. No? Dito pa lang sa lupa. Kaya pinapaalala ng salita ng Diyos, no? What you sow, you will reap. Ang paalala rin ng 2 Corinthians sa positive voice naman, sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 6, ang naghahasik ng sagana, nag-aani ng sagana, no? Sa konteksto po 'yan, halimbawa ng pagtulong, ng pagbibigay. So sa Panginoon, sa iba, ganun po yung ano ng Panginoon, ang mathematics ng Panginoon, no? Naghasik ng konti mag-aani, naghasik ng marami, nag-aani ng marami. At sa konteksto naman po, sa prinsipyo naman halimbawa sa ating mga ginagawa, paalala ito, napakagandang reminder nito sa atin, na anuman ang ating gagawin ngayon, tandaan natin, aanihin natin bukas. Di ba? Yung mga itinanim natin in the past, ay aanihin natin ngayon. Kaya kung sa Panginoon, alam natin, hindi mawawalan niya ng kabuluhan. Ano man ang tinanim natin, oras, resources, time, energy, talent, no? Ininvest natin sa Panginoon nung nakaraang panahon, nakaraang buwan, nakaraang taon. Hindi po yan mawawala ng kabuluhan. No? Hindi po yan mawawala ng kabuluhan.
Pero, wag nating tanim, kalimutan natin. Kung halimbawa, itinatanim natin sama ng loob. Sabi ng Bible, ang payo ng Panginoon, kalimutan na natin yon. Wag natin yon itanim. Kasi delikado pag umani tayo. Nagtanim ka ng sama ng loob, delikado yan pagka nag-harvest. No? Delikado. Kaya ang paalala, yung ating nakaraan, buhay, ay ilimutin na daw natin. No? Sometimes, ito lagi kong sinasabi, sometimes ang tao mas malupit kaysa sa Diyos. You know what? Alam niyo kung bakit? Kasi ang Diyos, kapag po tayo nag-confess, sabi ng 1 John, di ba? 1 John. Maging si Isaias, yun po ang kanyang invitation. Lumapit kayo sa akin, makipag-usap kayo sa Panginoon. Kahit ang inyong kasalanan, kahit gaano ka mang karumi, aking papuputiin. Di ba? Isaiah 1:18. Ganon din sa 1 John 1:9. Sabi ng Panginoon, kung ipapahayag natin ating kasalanan, siya'y tapat at banal na tayo patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. And yet, tayong mga tao, even tayong mga Kristiyano, kuminsan, naihingi na natin ng tawad. Sometimes, hindi pa natin mapatawad yung ating sarili. Di ba? Kasi samantalang ang Diyos, nakalimutan na yung ating kasalanan. Si Isaiah, sabi niya din, di ba? Sabi ng Panginoon, yung ating mga kasalanan daw, ibinauna niya sa limot. So, ganun din na magandang halimbawa yan ng Panginoon na pwede nating tularan. So, ang Panginoon, ang ating kasalanan, kanyang ibinabaon na sa limot ang ating mga kasalanan. Pinatawad na niya tayo. So, ganun din tayo. Una sa ating sarili. Huwag nating pahirapan ang ating sarili. I-claim natin, panghawakan natin in faith, no? Ang pangako ng Panginoon, ako'y pinatawad na, ako'y nilinis na, ako'y bago na. Yan ang pangako ng Panginoon sa atin, di ba? We are new creature, sabi ng Panginoon. So, kaya tayo ay lalakad ngayon sa kasalukuyan, di ba? So, ang kasalukuyan natin, sabi natin, di ba, ang ating bahagi ay una, ang nakaraang buhay, ang kasalukuyang buhay. So, dapat bagong taon, bagong pananaw. No? Siyempre, ang ating ay sa Panginoon lagi. Ang ating priority, ano man ang ating desisyon, ano man ang ating balak, laging nasa ibabaw nito ay ang ating Panginoon. No? Isang estudyante, isang empleyado, isang magulang, lagi nating iniisip pag tayo nagpaplano, nasa ibabaw ng lahat ng ito ay ang Panginoon. Paano ba natin mapaluluwalhati ang Panginoon? Paano ba natin siya mapararangalan? Mag-glorify ang kanyang pangalan. Gusto kong rin basahin yung pong sinabi ni Apostol Pablo sa Bagong Tipan. Sa aklat po ng Pilipos, Kuya Mark, kung pwede maipa-plus mo. Pilipos chapter 3, verse 12 up to 14. Bilang cross-ref po natin. Pilipos chapter 3, verse 12 up to 14. Ayan. So sinabi po dyan, no? Pilipos chapter 3:12. Sabi niyan, hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na natupad ko na ang lahat ng bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon ay nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang mga nasa hinaharap. Verse 14, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hahantong sa langit. Purihin ang Panginoon salita. So mga kapatid, kagaya rin po ni Apostol Pablo, ano pong ginagawa niya sa mga nakaraan? Sabi po doon sa talata, di ba? Isang bagay yung ginagawa ng Apostol Pablo, nililimot niya na yung nakaraan. At kay Apostol Pablo, kasama po yung mga positibo. Ano po yung positibo? Halimbawa, si Pablo, ang dami niyang accomplishment sa buhay. Ang dami niya mga kaluluwang nadala sa Panginoon. Ang dami niyang churches na natulungan, lumago, na-establish. Pero sabi niya, yung kanya mga accomplishment na yon, sabi niya, nililimot niya na yung nakaraan. Kasama na doon yung mga pangit. Even yung mga kapatid, yung mga Kristiyano na umuusig sa kanya, naiinggit sa kanya, sabi niya, sineset aside niya yun, nililimot niya na yun, yung kanyang nakaraang buhay. At ito maganda sa kanyang concept, sa kanyang pananaw, no?
Sabi niya, hindi niya iniisip na ganap na siya o marami na siyang lubos na siya. O sabi niya, ganap na, perfect. Hindi. Kasi sabi niya, nagpapatuloy ako. Yun po ang napakaganda. So, napakagandang halimbawa na pwede nating panundan, mga kapatid, no? Tayo, bilang mga Kristiyano, kung tayo matagal ng Kristiyano, siyempre, isipin natin, no? Parang ang tagal na natin Kristiyano, ang dami ng mga nangyari o accomplishment. Pero si Pablo, sabi niya, sineset aside niya yan. Pinalilimutan. Kasama sa mga isineset aside niya, tinatalikuran. No? Although ang Panginoon, hindi niya nakakalimutan yun. Nakalista yun, no? Lahat ng ating mabubuting gawa sa Panginoon. Pero si Pablo, para maiwasan niya yung pagpapalaki, yung pagpapalalo, at siya ay nagpapatuloy sa Panginoon. At kumbaga, natapos niyang gawin, leave it to the Lord. Hindi niya na yung sinusumbat sa iba o kanino man, kundi ang kanyang mga magaganda na ipaglingkod sa Panginoon, leave it to the Lord. At siya ang bahala. And then, ang kanyang kasalukuyan, pumunta tayo sa pangalawang bahagi, ang kanyang kasalukuyang buhay, ang sabi niya, nagpapatuloy ako. Nagpapatuloy ako. So ito po ang maganda sa atin bilang mga mananampalataya. Maganda tong halimbawa. Na tayo bilang mga mananampalataya, lagi nating sasaisip, no? Na ang Panginoon, bakit niya tayo inaalaw, pinapahintulutan mag-exist, mabuhay pa. Meron siyang purpose. Meron siyang magandang layunin na nais niya ma-accomplish through us sa pamamagitan ng buhay natin. Ng buhay mo at ng buhay ko, mga kapatid. Isang pribilehiyo po ito na tayo po, ikaw at ako ay tinawag ng Diyos para maging parte ng pagsasakatuparan ng Diyos ng kanyang programa, ng kanyang plano dito sa sanlibutan. At nakakatuwang isipin na ang buhay mo at ang buhay ko ay pinahintulot ng Diyos na maging bahagi para sa pagsasakatuparan ng dakilang layunin ng Diyos. Ano ba yon? Unang, nais ng Diyos. Sabi nga niya, di ba? Hindi niya gusto ang sino man mapahamak. Ibig niya, lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. Maligtas at makaalam ng katotohanan ang lahat ng tao. Bahagi tayo doon. Bahagi tayo doon. At sabi ng Apostol Pablo sa kanyang kasalukuyan, ang ginagawa niya, nagpapatuloy ako. Sabi niya doon sa mga salata, no? Nagpapatuloy siya. Nagpuporso siya. Pinagpapatuloy niya ang layunin ng Diyos ng pagkatawag sa kanya. So siguro sa taong ito, napakaganda mga kapatid, no? Habang tayo ay nagbubuo pa ng ating mga plano, ng ating mga balak gawin, no? Kinakalendaryo ng ating panahon, ng ating buhay, ang mga schedule natin. Maganda, napakasarap. Sa panahong ito ay maisip din natin, ano ba yung nais ng Diyos na ma-accomplish sa buhay ko? Nais ng Diyos na ma-accomplish niya sa taong ito. Of course, yung pagpapatuloy sa English, doon po dito sa English, ang tabi dito, no, ay press on, no? Press on sa English. So yung press on po ay pwede po nating tawaging yung press on ay una, yung P. Pagpapatuloy natin ito, yung press on. Yung press, acronyms ng press, no? P, pray. Kailangan natin magpatuloy sa pananalangin. Yung spiritual life natin, patuloy nating in-nurture, no? Lumago, tumiba yung ating spiritual na buhay bilang mga Kristiyano. So number 1, yung prayer. Yung prayer natin. Pagpatuloy sa pananalangin sa Panginoon. Sapagkat naniniwala tayo, no, na ang buhay panalangin, hindi na natin pwedeng ialis yan sa ating buhay. Kakabit na talaga na, parang paghinga po ang pananalangin. No? Paghinga natin yan. Kasi hindi po tayo, mahirap mag-survive kung hindi ka na humihinga. Diba? So mahirap mag-survive kung hindi ka na humihinga. So kaya sa ating pananalangin, yung press, sabi ko nga kanina, ay una, yung ating prayer, no? Yung ating prayer life, kailangan natin sa ating buhay Kristiyano. No? Pangalawa, sa ating buhay bilang mga mananampalataya, no?
bilang mga Kristiyano, ayun ang goal natin. Yung ating buhay Kristiyano ay magpatuloy, lumago, tumibay, no? At ang pangalawa ay reach out, no? Yung R, press, P, prayer, magpatuloy yung ating buhay panalangin. Pangalawa, letter R, reach out. No? Ito yung goal, ito yung layunin ng Diyos sa atin. Bakit tayo nag-e-exist? Bakit ba tayo nabubuhay? Tayo, gumamit ang Diyos ng tao sa buhay natin. Bakit tayo naligtas? May ginamit siya. So ito rin, matapos tayo iligtas ng Panginoon, ang layo din niya, gamitin din tayo para i-reach out din natin yung iba. Amen? Bahagi tayo ng pagsasakatuparan ng Diyos ng kanyang layunin. Bahagi yung buhay natin. Ikaw at ako. No? So yun po yung pangalawa, letter A, reach out. And then letter E, exhort or encourage. No? Tayo po, utos po ito sa atin, encourage one another. Mag-aralan kayo sa isa't isa. 1 Thessalonians 5 verse 11. Utos po ito sa atin. At ito po yung isa sa mga KCBS goal natin. No? Vision and mission natin. Naalala nyo mga kapatid? Ang ating mission and vision. No? Matapos na dapat tayo mangaral at the same time, tayo bilang mga Kristiyano, mag-aralan, mag-encourage sa isa't isa. No? So yun po yung letter E, exhort or encourage. And then letter S, sabi natin press, no? Press, R, P, R, S, E, S, S, no? And then unang S, support. Support. Kailangan natin ng isa't isa. No? Yan po ang disenyo talaga ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Nang tayo ninawag ng Panginoon. Ang disenyo niya sa tao, hindi maging separatist o maging parang nakabukod, nag-iisa, kundi ang nais ng Panginoon sa atin, tayo. At ang purpose niyan, to support each other. Magtulungan sa isa't isa. Kailangan ko kayo, kailangan ninyo ako. Katulad ng katawan, ganyan nilarawan ng church, di ba? Bilang mga mananampalataya, tayo ay parte ng katawan. Jesus Christ is our head of the church, and then tayo bilang parte ng katawan. Kailangan nagkaroon ng tulungan, cooperation, no? Nagko-complement ang bawat parte ng katawan. So ganyan din po tayo bilang mga mananampalataya, no? Support. And then last S, spirit-filled. Ang last S is spirit-filled. Utos po ito sa atin, mga kapatid. Hindi po ito pamanhi, kundi utos. No? Pag sinabing utos, ito po yung nangangailangan ng pagsunod. Hindi po siya optional. Kundi ang sabi ng Bible, mga puspos kayo ng Espiritu ng Diyos o ng Espiritu Santo. So paano ba napupuspos ang isang mananampalataya ng banal na Espiritu? Yung pong babalikan natin, no? Yung yung una, letter R, kailangan natin yan. No? Itong dalawang ito, yung basic na ito, prayer and word, wag po mawawala sa buhay natin. Pananalangin at ang pagbabasa ng Bible. Pakikinig ng salita ng Diyos o pag-aaral ng salita ng Diyos. Wag po mawawala yung dalawa na yan. Parang tubig yan, tsaka kanin sa araw-araw. Di ba? At tsaka tulog. Tulog, kain. Di ba? Kailangan natin yan para lumakas, maging healthy. At yung resistensya natin, magkaroon ng panlaban para sa mga virus at bacteria. Kailangan natin ng tulog at tsaka kain. Parang ganun po yung prayer at saka word, ang salita ng Diyos. No? At syempre, kailangan pa din yan, yung fellowship natin bilang mga magkakapatid. So ito po yung kasalukuyan natin. Ito yung goal ng Panginoon sa atin. No? Magpatuloy, press on. Una, ano nga ulit yung letter R? Letter P? Pray. Letter R? Ano yung letter R? Reach out. Reach out. And then letter E, exhort or encourage. Yes. And then letter S, support. And then last S is spirit-filled. Ito po yung goal ng Diyos sa atin. Ito rin daw yung ating goal. Ito yung magpatuloy tayo dito sa kasalukuyan. No? Yung kasalukuyang buhay natin, ito yung goal natin.
at magpatuloy tayo dito. Press on, magpatuloy tayo dito. Pananalangin, no? Pag-i-encourage sa iba at pag-reach out sa iba at pagtulong at ganoon din yung patuloy na mapuspos ng banal na espiritu. And then lastly, pangatlong bahagi, ang ating hinaharap na buhay. So natapos natin yung nakaraang buhay, kasalukuyang buhay, present life. And then ngayon naman, ang ating hinaharap na buhay, yung future natin. Ang sabi rito sa verse 14, kung babasahin natin, yung binasa natin kanina, Pilipos, verse 14, sabi niya, nagpapatuloy ako. Yan, nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kabdan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ang buhay na hahantong sa langit. Mga kapatid, no? Ito po yung ating future. Ito po yung ating hinaharap. No? Tayo ay nagpapatuloy. No? I-level up natin yan. No? Halimbawa, dati, naglilingkod ka na sa Panginoon. Dati, nananalangin ka na. Dati, nagbabasa ka na ng Bible. Dati, nag-share ka na. So, bilang ang future natin, itong taon 2021, January. So, sa mga darating na buwan, hanggang sa abutin natin ulit yung December. So, ang ating future, tinitignan natin, gusto ko sa taong ito ay mabasa ko ulit ang buong Bible. No? Futuristic, no? Tinitingnan natin, sa taong ito gusto ko, yung pinsan ko, yung kamag-anak ko, masyaran ko lahat ng gospel. No? Mabigyan ko ng babasahin, masyaran ko sila through Facebook o through one-on-one, no? Ma-witnessan ko sila. So mag-level up tayo. No? Level up natin yan. Kung ginagawa na natin, sige, magpatuloy pa tayo. Kaya sabi diyan, I press on. I press toward the goal. So ang goal sa atin ng Panginoon, magamit niya tayo, yung buhay natin. Patuloy na ang buhay natin na magbibigay luwalhati sa Kanya. So sana yun, yung pagle-level up. Kung naglilingkod ka na sa Panginoon, kung nagbibigay ka na sa Panginoon, magbigay ka pa. No? Ano sabi ng John 15? Tayo daw na mga puno na nagbubunga. Hindi nagbubunga, pinuputol. At yung nagbubunga, nililinis pa niya, tinitrim pa niya. Anong purpose ng Panginoon? Anong sabi niya sa John 15? Upang lalong magbunga. So, ibig sabihin, ng Panginoon, gusto niya, nagle-level up tayo. Nagle-level up tayo. Ang ating buhay, Kristiyano. Pangalawa, pagpatuloy, no? Wag po tayong ihinto, no? Pagpatuloy tayo sa Panginoon, yung mga nasimula ng Panginoon sa atin, pagpatuloy natin kasi ang Diyos natin hindi humihinto eh. Amen? Ang Diyos natin hindi humihinto. Ano pong sabi ng Pilipos 1 verse 6? Pilipos 1:6. Babasahin ko po. Pilipos 1:6. Sabi dito, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Amen. No? Kung ang Diyos ay hindi gumigive up sa atin, ba't tayo mag-give up? Diba? Sabi niya, natitiyak ko, sabi ni Pablo, na ipagpapatuloy ng Diyos ang kanyang mabuting sinimulan sa atin. O, sa ibang salita, lulubusin hanggang sa araw ni Kristo. So yung ugali natin, kung mabait na tayo ngayon, kung sa tingin natin godly man o godly women na tayo, magpaka-godly pa tayo. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, maabot natin yun. No? Mag-level up pa tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoon. Magpatuloy. Kung mayroon na tayong mga kasalukuyang may ginagawa na tayo para sa Panginoon, mabubuting gawa sa bahay, sa kapitbahay, sa trabaho, sige pa rin, tuloy pa rin. Huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Anong sabi ng Galatians 6:9, di ba? Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Lalong-lalo na sa kasambahay sa pananampalataya at maging sa mga nasa labas, o sabihin sa mga di-Christian. So see, ang Bible gusto pinupurso tayo. Hindi tayo aabot sa sabihin natin na sagad na, hindi. Gusto pa ng Panginoon. Ang Panginoon din naman magsusustain sa atin, mga kapatid. Siya rin ang magsusustain sa atin. Nais niya ma-accomplish natin yung kanyang goal sa buhay natin, siya rin ang magsusustain sa atin bilang mga mananampalataya. No? So, ang challenge, mga kapatid, huwag po tayong magsawa. Patuloy tayong mag-invest. No? Ang bini-invest po, mga kapatid, hindi lang pera. No? Pagpatuloy at patuloy na mag-invest, no? ng time sa Panginoon, ng resources,
ng energy, ng ating ang tawag dito, ng ating mga talents. Mag-invest tayo sa Panginoon. Mag-invest tayo ng time sa kanyang. Hindi po ba yan masasayang? Hindi po yan mababaliwala lahat, mga kapatid. Hindi po tayo malulugi. So ang paalala sa atin bilang pangwakas, Efeso, huling talata na lang po ito, Efeso, binasa natin nung nakaraan, Efeso chapter 5, verse 16 and 17. Efeso chapter 5. Ayan, sabi po rito, itong paalala sa atin bilang mga mananampalataya. Verse 17 o 16, bisa ko po 16. Huwag niyong sayangin ang panahon niyo, gamitin niyo ito sa paggawa ng mabuti dahil maraming gumagawa ng kasalanan sa panahong ito. Huwag kayong magpakamangmang kundi alamin ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon na gawin ninyo. Napakagandang paalaala ito sa atin, mga kapatid. So bilang humaharap ngayon at pasimula, mga kapatid, ay magpatuloy tayo. Invest natin ang ating buong makakaya, ang ating buhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. At ang nakaraan, ibauna daw natin sa limot at ang kasalukuyan magpatuloy tayo sa layunin ng Diyos sa ating buhay at sa ating future. Tandaan natin, no? Doon tayo, looking forward tayo doon. Given, mga kapatid, meron tayong mga pain, mga obstacle na dadaanan sa ating buhay Kristiyano sa kasalukuyang ito sa 2021. May mga inihahanda ang kaaway ng mga hirap, problema, hamon, pero sa lahat ng ito, asahan natin, kasama natin ang Panginoon. He will never leave us nor forsake us. At kasama natin siya, hindi niya tayo pababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kaya magpatuloy tayo sa Panginoon. At bilang pangwakas, mga kapatid, no? Bilang pangwakas, magpatuloy tayo sa bagong buhay, bagong taon, bagong buhay. Magpatuloy tayo sa ating mga paglalakbay sa buhay Kristiyano sapagkat ang pananatili kay Kristo'y upang hindi tayo manlupaypay sa buhay Kristiyano. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita sa ating mga buhay. God bless you all, mga kapatid.